So ang ating tanong, why does the church exist? Why does your church, this church, exist? Now, sabi ni Charles Swindoll sa aklat niya, the array of possible answers ang mga sumusunod. Ang posibleng sagutin at maisip ng mga tao na posibleng kasagutan sa tanong niyan. Una, to present the gospel to the lost. Tama naman, no? Pangalawa, to provide a place for worship and instruction. Okay din. Pangatlo, to equip believers for the work of the ministry, to comfort the grieving, and to help the needy. So yan po yung possible na kasagutan sa tanong niyan. Now, bagamat yan po ay certainly worthwhile reasons at parte po ng greater picture, let me tell you mga kapatid, that they are not the primary reason for the church's existence. Hindi sila yung pangunahing dahilan. Bakit may iglesia? Bakit ang iglesia nito ay umiiral? Ang tamang sagot po is to glorify God. Amen. To glorify God. Yan po, malinaw sinasabi ng Westminster Shorter Catechism that the taproot purpose of our existence ay to glorify God and to enjoy Him forever. Yan ang layunin ng Iglesia. Amen. Yan ang layunin bakit kayo niligtas ng Panginoon. Yan ang layunin bakit kayo nagdiriwang ng anibersaryo. Amen. To glorify God and to enjoy Him forever. Amen. 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 Kaya nga sabi sa Ephesians 3:21, sabi niya, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Unto Him. Ang verse po nito ay isa lamang sa maraming verses sa Bible na i-reveal sa atin bakit ang church ay nag-exist. At kung ano ang purpose ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa pagtatatag ng kanyang iglesia. The glory of God, unto Him be the glory in the church by Christ Jesus. So ano yung glory? The glory of God is the sum total of who God is. It is God's power, plus His wisdom, plus His justice, plus His mercy, plus His holiness, plus His love, plus every other attribute of His character. God's glory is the shining forth of who God is in His presence. Yan po yung God's glory. Ang glory ng Panginoon. Now, marahil binabanggit din ni Pastor Jocelyn sa inyo sa pulpit tungkol yung 5 solas. Okay? O kung di man ay makatulong itong paalalahanan tayo, yan pong 5 solas na yan po yung sigaw ng ating mga ninunong Krisyano. Yan po yung ating paninindigan. Ano yung 5 solas? Sola Scriptura. Ang ibig sabihin, the Bible is our only rule of faith and practice. Ang Biblia ang ating otoridad sa iglesia at sa ating buhay. Okay, ang Biblia. Pangalawa, sola gratia. Na ang kaligtasan natin ay sa biyaya ng Diyos lamang at hindi sa anumang parting ginawa ng tao. Totally apart from human merit. And sola fide, ibig sabihin, salvation by God's grace is received through faith o tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Malino,
kay Kristo. Kaya solo Kristo o solus Christos. Ibig sabihin, salvation by God's grace is received through faith to Jesus Christ of the Bible. Pero higit sa lahat ay yung soli Deo Gloria. Anong ibig sabihin? God alone deserves to receive all glory and praise. Ang Diyos lamang ang karapat-dapat at tumanggap ng lahat ng pagpupuri at pagluwalhati, lalo na ng kanyang iglesia. The church exists. Christ built His church to glorify God. Para luwalhatiin ng Diyos. And it is absolutely essential na dapat maintindihan ng bawat isang narito na ang church ay isang institution for the glory of God. The church, your church, is an institution for the glory of God. Ang tunay na lingkod ng Diyos is concerned more about the glory of God than about anything else. Amen. Yan ang ating concern. Ang glory ng God. Yung naluwalhati ba natin siya? Nalulugot ba siya sa atin? Tinatanggap niya ba yung ating pagsamba? Yung ating paglilingkod? It's all about the glory of God. And dapat ang concern natin, higit sa ano paman. Kaya nga po sa 2 Thessalonians, chapter 1, verses 11 and 12, ano sabi po dyan? Nagkinan pa ba kayo? Amen. Tingnan mo pagbasa. Handa, basa. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of His calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness, and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in Him, according to the grace of our God and of the Lord Jesus Christ. Yes, the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you. No? So, aside from Ephesians 3:21, dagdag natin itong 2 Thessalonians chapter 1, 11, 12 na sinasabi ang layunin bakit tinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia. Yung making ito, ipagdiriwang nyo o ipagdiwang nyo ang inyong church anniversary sa pagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. To give God glory. Ang iyong iglesia must ever exist to bring glory to His name. Kaya kayo nagkakatipon at may gawain at patuloy na umiiral para bigyan ng kalwalhatian ang pangalan ng Panginoon. Amen. Take notice of Psalms 29, verse number 2. And again, I encourage everyone to read the verse. Handa, basa. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Give the Lord the glory which is due unto His name. So, the Lord designed, that's the Lord's design for His church. Yan ang disenyo ng Diyos para sa kanyang iglesia. Yan po ang desire, nais ng Diyos for His church. Yan po ang demand, inuutos ng Diyos na dapat gawin ng kanyang iglesia. Amen. And that's what the Lord deserves. Amen. Yan ang karapat dapat na ibigay sa Diyos ng kanyang iglesia. The glory that God designed, desires, demands, and deserves. Kaya, bagang church, buong church ito,
hindi bibigay glory sa Panginoon, napaka-ungrateful nyo. Amen. Tama po. Napaka-karnal. Mm. Kung meron man dito, hindi binibigay ang glory sa Panginoon, then you are ungrateful and you're carnal. Isa kang hangal. Ano na, pagkatapos ito, wala pa rin pagbabago. Pagkatapos yung marinig ang mensahe ngayon, hindi natin sisikapin to glorify God sa ating buhay. Isang malaking kahangalan yan sa iglesia o sa bawat individual. Alam niyo po, nakakalungkot sabihin na maraming ng churches sa Amerika, 13 years ago, nagaling ako roon. No? Sa East Coast na yun. Nakakaunti na lang ang mga member. Ang laki ng simbahan. Ang member 12, 13. Dati puno raw yun. At matatanda na. Ang young people, 60 years old. 12, 13. Sabi, bakit gano'n? Kasi may mga member ng church, hindi na inisip yung para sa walakay ng Panginoon. Amen. Marami ng churches sa Pilipinas gano'n din. Malalaking mga membership, malalaking simbahan. Pero nakalimutan, ang tunay na layunin, bakit sa iglesia? Pinapupurihan ng mga tao, pinapupurihan ng programa, binibigyang diin yung pera, yung mga activities. Nakalimutan nila kung bakit ang church ay tinatag ng Panginoon. Ang ibig ko sabihin, ang church has been reduced from an organism that emphasizes knowing and glorifying God to an organization that tries to help people feel better about themselves. Amen. Tama po. Yung mga member tuloy, demanding. Dapat masunod ang gusto ko. Ako dapat ang bida. Po. Hindi na yung totoong layunin ng iglesia. Maraming iglesia ngayon naging anthropocentric. Instead na theocentric or Christocentric. Ano po yung anthropocentric? Sabi ng Microsoft Encarta, anthropocentric is treating humans as preeminent, regarding humans as the universe's most important. Oh. Yung tao na tinataas sa iglesia na, tao na yung nasusunod. Instead of theocentric, ibig sabihin, God as the main focus or as a focal point, imbis Diyos ang nasusunod. O Christocentric, nakasentro kay Kristo. Ano mang ating programa, ano mang ating gagawin, ang ating layunin, nakasentro kay Kristo. At mas masahol pa dyan, the church became infected with the words me-centric. Wow. Egocentric. Ibig sabihin, yung paniniwalang, everything revolves around me. My happiness, my wants, my pleasures, my rights, my way, me, me, and myself. Maraming iglesia na yan. At meron pa may mga ilan na member ng iglesia na ganyan ang isipan. Ganyan ang nasa puso. It's about me. It's about man. Pero hindi ganyan ang layunin ng Diyos sa pagtatag ng kanyang iglesia. At hindi ganyan ang layunin ng pagdiriwang ng anibersaryo ngayong araw na ito. Alam nyo, nung 450 years ago, or more than 450 years na ito, matagal ko lang yan, ginagamit na illustration yan.
ang mga tao na yun, doon naniniwala ng universe, ang sun, at ang mga planets umiikot sa Earth. Sa Earth, ang center ng universe, Earth. At lahat umiikot yung planets, yung sun, sa Earth. Yun ang paniwala ng mga tao ng araw. Ngayon, noong 1543, sino pinanganak doon? Si Copernicus. Sinabi niya, ang Earth hindi ang center of the universe. Diba? Ito ng science yan eh. Saan ba Manila Science? Makati na po siya. Pati, akala ko Manila eh. So, si Copernicus yan. Ang Earth ay hindi center ng universe. Tapos, 50 years after that, si Galileo, sinabi niya that the planets kasama ng Earth are revolving around the sun. Mali yung tinuturo nyo. It's not the Earth, it's the sun, ang center ng universe. Lahat ng planeta kasama ng Earth ay umiikot sa araw. Ngayon, nung sinabi ni Galileo yan, ang Iglesia Katolika ay hindi sa ayon. Kaya kanilang inubos yung kanyang idea, kinulong nila si Galileo at iniwalag nila sa kanyang iglesia si Galileo. Kasi yung idea na hindi ang Earth ang center ng universe ay hindi kayang tanggapin ng mga tao ng una. Hindi kayang tanggapin ng mga Katoliko. It's unthinkable sa kanila that it's not the Earth, the center ng universe. Pero meron tayong dapat na matutunang leksyon yan sa katotohanan yan at sa pangyayari yan. Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya makinig kayo, nahirapan ako. Ano po? Anong leksyon? That the world doesn't revolve around you. The world doesn't revolve around me. Ang prioridad ng Diyos is not your comfort, not your happiness, not your pleasure. Kung ang Diyos ay nag-exist to please you and me, ang tanong, bakit hindi ka laging masaya? Yun pala yun yung Diyos eh, sa paglikha sa atin, sa paglagay ng iglesia, at ang Diyos ay mayroon, just to please you and me. How come we're not always pleased all the time? Ang katotohanan kasi, it is not all about you. It is not all about me. Ang katotohanan, it's all about God. Ang buhay, ang iglesia, it's all about God. No? Kaya ang priority ng Diyos is not to make us happy. Nung araw may naging bisita kami, matandang Pentecostal. Siyempre, matin sa church namin, at siyempre, hindi katulad ng sibahan nila, walang gumugulong sa amin, walang magdadaldalang hindi mo maintindihan, hindi magulo. Being a church, na pinalab ko. Sabi ko, Manang, bakit di na kayo nakadalo? Sabi ko naman, hindi ako pinagpala eh. Wow. Alam ko, dito naman dadali yun eh. Kaya, kailangan reviewing muna, no? At dinreview ko yun sa territory niya, sa bahay niya, sa ko, napaka-unfair yun man. Medyo nagalit sa akin, bakit mo naman sinabi yan, Pastor? Kasi, mula Lunes hanggang Sabado,
pinagpapaalala kayo ng Panginoon. Araw ng linggo, magkakataon natin at tayo naman ang maging pagpapala sa Diyos. Amen. Kung sino pang akawin, Oh. makasabili kayo. Walis na ako. Pero natatawa tayo, baka meron ibang ganyan din. Ang nasa inyong puso. Oh. Mag-church ako dapat, magustuhan ko yung preaching. Magustuhan ko yung kantahan. Mag-church ako dapat, ako magustuhan ko lahat. Hey, God's priority is not about our happiness. Amen. God's priority is that He receive all the honor and glory. Amen. At hindi umaandar yan. Puro ka eh. Sabi ni Anne Graham Lux, anak ko yan ni Billy Graham, hindi ko pinopromote. Pero maganda sinabi ng babae niya. Sabi niya, our ultimate aim in life is not to be healthy, wealthy, prosperous, or problem-free. Our ultimate aim in life is to bring glory to God. To bring glory to God. Noong 2007, first time namin napunta sa Singapore, regalo sa birthday ko, kasama yung aking pamilya. Yung isang kaibigan namin doon sa Baptist Church na Southern. At ibig sabihin, hindi pa kayo ecumenical. At doon tayo yun, sikat na si Joseph Prince. Isang malaking wall, sarado dahil sa kanya, sa dami ng taong dumadalo. Yun, pinunod niya sa akin ang tape habang nasa sasakyan niya kami. Tapos tinanong niya ako, what can you say about it? Na nakangiti. Kasi, proud na proud eh. Talagang believe kay Joseph Prince. Sabi ko sa kanya, I don't believe in this staging. I don't believe in health and wealth theology. So, because if that is true, then the Apostle Paul is not the apostle of the Lord Jesus Christ. And all the apostles, they are not true. Sabagat hindi yan may yaman, hindi yan malusog. Si Pablo nga may sakit eh. So I'm not saying this dahil nakasakit ako. Kahit hindi pa ako nakasakit, sinasabi ko niyan, it's not about health and wealth or prosperity nating mga tao. Ang ultimate goal ng ating buhay, it is to bring glory to God. Nawa pakinggan nyo yung mensahe nito. At bago magtapos ay siyasatin natin ang ating mga puso. Talaga bang nabibigyan natin ng glory ang Diyos? O sarili natin ang bibigyan natin ng kasiyahan? No? Kaya kung mabalikan niyo Ephesians 3:21, and to Him be glory in the church. The Lord Jesus Christ is to be glorified in the church and by the church. Si Jesus Christ ang dapat duwalatin ng kanyang iglesia. Kung iglesia kayo ng Panginoong Jesucristo, inaasahan na ang iyong motibo at layunin sa pag-exist as a church is to bring glory to Jesus Christ. Ang problema, maraming mga iglesia, ikabot. Maraming iglesia, ikabot. Ano ba yung ikabot? Sa 1 Samuel chapter 4, verses 21 and 22. Okay? Muli, pwede bang pakibasa? Handa, basa. Name the child of Jacob, saying, the glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law
departed from Israel, for the arm of God is taken. So, mahabang istorya, hindi ko na mapaliwanag pa. Pero binigay niya ng kahulugan ng ikabot. Anong ibig sabihin? Ang kalwalhatian ng Diyos ay wala na. Wala na. Yung Ark of the Covenant, it represents the glory of God. Nakuna ng Philistines. Kaya the glory of God has departed. At sa maraming iglesia, o kung hindi man iglesia sa kabuuan, sa maraming nagpapakilala Kristiyano, the glory of God is departed. Wala na yung kalwalhatian ng Diyos. Hindi na iniisip yung kalwalhatian ng Diyos. Hindi na para sa kalwalhatian ng Diyos kung bakit sila ay nag-exist as a church o dumadalo sa church. That's why this morning, on your 26th anniversary, I want to remind you, and let us constantly remind ourselves of the chief purpose of the church and the commanded practice in the church. So kung kayo nagkakatipon, the purpose is not to showcase human talent or abilities. Maganda yung awitin, nakakatuwa. Yung awitin nyo, kahit kaunti lang, parang sa amin, malakas. Amen. Amen. Pero nawa yung mga umaawit, o hindi umaawit para i-display na magaling umawit. It's not about our talents. Amen. At pag may umawit dito, mag-amen naman nung nakabu dyan. Amen. Intindihin niyo yung mensahe at mag-amen kayo. Amen. Para kayong nagpapalamig lang eh. Ang aircon nyo ngayon ah. Ha? Parang matanda eh. Buti, sabi ng pasyon sa matanda, buti kayo, hindi kayo ma-absent sa church. Sabi ng matanda, dito lang ako na pagpapahinga ng maayos. Tulog lang pala. Tulog ba kayo? Hindi po. Then, masama ba mag-amen? Praise the Lord. Nag-effort yung mga yun, dapat nga kasama kayo eh. Hindi na kayo kasama, hindi pa kayo nag-amen. Tama ba yun? No. Sa tingin tayo nagkakatipon, dapat hindi yung para sabihin magaling tayo, ay mas magaling ako dyan, kaya hindi ko mag-amen. No. It's not about personalities and who's who. As a church, we have no room for egos or self-promotion. The church, again, is not about me. It's not about you. It's not about whom we are or what we do. Neither is it about associations or affiliations. The Lord Jesus Christ is to be the center of attention and the focus of our assembly. Amen. Ha? Kaya yung pag-church, pinaghahandaan yan eh. Amen. Ha? Pinaghahandaan, di pwedeng hindi mo alam gagawin mo. Bakit ka mag-church? Naiintindihan natin. It is for the glory of God. Kaya naka-ready ka na umawit. Naka-ready ka na makinig ng salita ng Diyos. Naka-ready ka na mag-offering. Ano yung sa amin? Lahat ng member nag-offering. Hindi lang sa umaga. Every service. Tinuro ko sa nila. You read your Bible. Walang worship ng walang offering. At ginawa ko ng example din ng mga bata. Yung mga bata, yung mga nanay katoliko. Kasi ba yung mga bata? Kahit katoliko nanay, may pang-offering. Ginagawa ng nanay kasi bago mag-church yan, o ito pang-offering mo. O ito pang-candy mo. Ha? Kaya yung mga bata may offering. Naintindihan nila na kahit paano, may offering ka. Ha? Upo ka dyan eh. Wala ka man ang offering. Pero kung ano binibili mo, sabi mo, nakapag-offering na ako kanina umakit. Eh bakit? Nakakain ka na ng, ano yan? Yung iced tea. Humuli-tuli.
Nag-Jollibee, Jollibee ka uli. Bakit sa iba pwedeng mulit? Sa Panginoon, hindi. Amen. And we say, it's for the glory of God. Amen. Eh sa amin, sabi ko, sa amin kasi, bago mag-church, to God be the glory. Nagpaparehistro member. Nagsimula yan ng lockdown eh. Yung lockdown, siyempre, nakita natin, nanonood ng TV, ng video, di ba? Eh, nauso yung, kunyari nanonood eh. Yung pala, yung picture lang, di ba? Yung pala, iba nang ginagawa. Kaya sabi ko, bawal yung picture lang. Kailangan video talaga. Eh, may nagsabing pasok na sa bahay kasi maraming ginagawa eh. Kunyari, nakaganon, pero nakapost yung TV, nanonood ang iba. Kaya sabi ko, isulat niyo yung preaching nyo, i-post nyo sa Facebook. Eh, yung mga member namin, makita nyo, pinopost yung preaching sa Facebook. Now, binabalik na yung pagtitipon, tapos na yung medyo natatapos na yung COVID eh. Pero sabi ko, limitado lang. Eh, register yan. At sabi ko, kailangan may screenshot nung inyong notes sa preaching nakaraan. Tapos, ngayon ay magpaparegister kayo. Naisip ko, maganda yung ganito ah. Malalaman ko kung sino talaga ang interesadong mag-church. Kaya tinuloy namin hanggang ngayon. Alam iba, hanggang ngayon, nagpaparegister yung mga member. Kung sila'y ate sa church. At doon ko nalalaman din, sabi ko, pag hindi kayo ate, magsabi kayo kung anong dahilan nyo. Sa trabaho, hindi pwede, bigla ka na ng absent. Eh, ang church, mas mataas siya sa trabaho. Amen. Kahit walang sweldo. No, kaya sabi ko, itaas natin yung standard ng church. Kung absent kayo, sabihin nyo, kung tama dahilan nyo, ipag-pray pa namin kayo. Yun, nung dumating yung pakaton sa operation ko, eh, nung araw, matagal na, napag-prayer meeting, kami lang nag-open mag-asawa eh. Kasi sabi na, napag-times na pa eh, di lang tayo mag-operate. Sabi ko, pinag-aaralan ko yan eh. Kainat abit pa lang eh, nag-operate na. Yung babaeng balo eh, kahit 2 rep ka lang, nag-operate siya. Naintindihan niya na walang pagsaba, na walang operate. Yan nalalagay ko sa group chat namin. Please prepare your offering. There is no worship without offering. Give your best to God. Amen. At kung kahit paano, mag-set aside ka ng pera para ikalaw mo sa Panginoon. It's not about money. Kahapon, nagbigay ko ng medical assistance sa 4 na member. 5 kasama yung asawa. At libo yun. Kahit hindi sila ganun kalaki mag-operate. Hindi sa akin na pupunta yung pera. For them to realize it's not sa akin at sa ano pa man, but for the ministry. Kaya nagdagdag kami ipon namin eh. Naghahanap kami ng lupa, si May Santo Niño, na ang mahal eh. 10 bilyon ang halaga ng lupa mo. Eh naiipon ko pa lang, 5 million. Nakaipon namin ng 5 million. Wala kami Amerikano. At wala kami Koreano. Gusto ko yung Koreano eh. Kami lang. Nakaipon ako ng 5 million. Bakit? Kasi yung mga member na intindihan niya yung pera para sa buhay ng Diyos. Para sa buhay ng Diyos. Nagsusuporta pa kami ng mga pastor. Nung na-stroke ako si Pastor Jobre, muna naming speaker na inimita mo, ito yun eh. Hindi nagkakalimot ang church. Again, maintindihan natin ang butos dito sa mensahe nito. Nawa hindi nyo pinapalagos sa tingin nyo. Amen. When you assemble sa place na to, lahat ng awitin nyo, every word, every activity is to point our hearts to the Lord Jesus
and enable you to see Him. Magkaroon kayo ng conformity sa image ni Christ. Now, I don't have this on the slide, but will you kindly show sa Revelation chapter 3, from verses 14 to 17. Okay, Revelation 3, and 14 to 17. Sa iglesia ng Laodicea, ang sabi niya, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the praise of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Then, 17, because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that the Lord, that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Yabang ng iglesia, marami kaming member, mayaman ang member, magaling ang aming program, malaki ang aming simbahan. Parang ganito eh. Pero sa akin ng Panginoon, pero di mo nakita that you are miserable, you are wretched, you are poor, you are blind. Bakit? Verse 20. Verse 20. Now, you read. Basa. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Okay? So, anong problema ng Laodicea? Ang daming, may programa, mayaman, daming activities, magagaling, mga talented yung mga member. Marami. Pero yung pinaka-importante, yun wala sila. Sino? Si Jesus Christ. Wala akong kumakatok sa loob. May kumakatok ba rito sa loob? Tawag po, lalabas ako. Ang kumakatok, saan? Sa labas. In other words, sa labas na si Kristo. Habang nag-i-exist yung church, nagkakanta, nakakainan, ano na yan, no? Lalo, dami activity. Pero wala na si Kristo. It's not about Christ. Christ is no longer glorified. Hindi na siya napapapurihan. At tulad ng Laodicea. Sabi sa Romans 1:21, again, I don't have that on the slide. Ang problema ng mga tao, sabi niya, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Wow. Yes. Alam nyo, nakinig kayo ng preaching, tinuro ng pastor nyo, nag-imita kayo ng preacher, kasama na ako, itinuro. Pero ano mangyari? You will continue not to glorify God? Are you too carnal? Are you a fool? Kaya sabi ni C.S. Lewis, a man can no more diminish God's glory by refusing to worship Him than a lunatic can put out the sun, scribbling the word darkness on the walls of his son. Now let me remind you, kung di mo liliwalakin ng Diyos, hindi na mabawasan ang glory ng God. Ang Diyos pa rin. Kung di mo paglilingkuran ng Diyos, hindi kawalan si Diyos yan. Pero malaking kawalan sa iyo. Siya Diyos pa rin. Hello? So,
Huwag kang katulad ng mga taong ito. They were unthankful. They did not glorify God as God. Kaya sabi ng Ephesians 3:21, unto Him be glory in the church. It is Him, the Lord Jesus Christ. Siya dapat ang subject of every song. It is Him, the Lord Jesus Christ. Siya dapat ang theme ng bawat sermon sa pagkakataon ito. It is Him, the Lord Jesus Christ. Siya ang subject ng gathering ng iglesia nito. It is Him, the Lord Jesus Christ. He is the very reason of this anniversary celebration. It is Him. Anong practice dapat ng church? It is giving Him, the Lord Jesus Christ, the praise and honor that He and He alone deserves. Ang kaisa-isang occupation ng church, maraming kailan why we should glorify God. Napakarami. Kaya, as you celebrate this occasion, tapos ito, tuloy-tuloy lang ang church. You must be established and you should understand the one purpose of the church, and to Him be glory in the church. Okay? Sa araw na ito, at sa mga araw-araw na susunod pa, the subject, the object of your church must be, unto Him be glory. Amen. Every Sunday morning, your theme must be, unto Him be glory. Every Sunday night, your purpose must be, unto Him be glory. Every prayer meeting and every special service, your occupation must be, unto Him be glory. With every song that is sung, unto Him be glory. With every sermon that is preached from this pulpit, unto Him be glory. With every invitation that was extended, unto Him be glory. Napansin ko yan? Iba lapit ng lapit, walang nangyari. Iba naman, naglapit ka na iba, ma-pride pa, hindi pa lumalapit. Listen, lumapit kayo at intindihin nyo, unto Him be glory. It's an invitation na binibitawan sa pulpito nito. Unto Him be glory. Yung mga kaluluwa na liligtas. Unto Him be glory. Yung mga buhay na binago. Unto Him be glory. Amen. Ano sabi ng Romans 15? Malapit na po akong magtapos. Hindi po ako tapos. No? Yung mensahe po. Romans 15:5-6. Maganda ito eh. Okay, basa. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may be with one mind and one mouth, glorify God, even the God of our Father. Amen? Amen. With one mind and one mouth, glorify God. Magkaisa iglesia nito. Hindi may ibang pinagkakaisahan. May ibang pinaplano. May ibang ginagawa. May backbiting. May division. No, let us be united in glorifying God. Amen. Kung nakaraan hindi yan, may pagkakataon pa, baguhin natin ang sistema sa iglesia. May pagkakataon pa. As I prepare the slide, alas 6 ako natulog eh. Gusto ko wala akong nakalimutan na sasabihin ko. Nakakalagay din sa slide. Para iiwanan ko dyan yung good lesson halos. At kung kailangan maalalahanan, just ask brother, can I see the slide again? Paalalahanan ako. Malalahan ako sa layunin, bakit kayo
nagkakatipon bilang iglesia. Manalahanan ako sa layunin ng iglesia. Magkaisa! With one mind and one mouth. Glorify God. 1 Corinthians 10:31. Ito, alam na natin ito eh. Basa. Therefore we eat or drink or whatsoever we do all to the glory of God. Although the context speaks of the Lord's Supper, but have you noticed, eating and drinking is a common life practices. Hindi lang church life. Pag sa church ay ginuglorify ng God. That's right. Pag sa church, ayos ka. But when we talk about eating and drinking, hindi lang sa church yan eh. Sa bahay din yan eh. Sa trabaho rin yan eh. In other words, ano mang ating ginagawa, we must glorify God. Sabi ni R.C. Sproul, si R.C. Sproul, come on, sabi niya, we do not segment our lives, giving some time to God, some time to our business or schooling, while giving parts to ourselves. The idea is to live all our lives in the presence of God, under the authority of God, and for the honor and glory of God. That is what Christian life is all about. Glorifying God ay hindi limitado sa church. Sa trabaho nyo. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit hindi ka dapat nandadaya sa trabaho mo? Because you're doing it for the glory of God. Amen. Bakit ka napasok nag-aaral? Hindi ka nag-aalawasya, siya, hindi ka nangopya, nag-aaral ka. Because you're doing it for the glory of God. Bakit hindi ka iinom? Hindi ka magbibisyo kahit iba? Because you know, that will not glorify God. Tama yan sa church. We must glorify God. Pero nakalulungkot iba, kaya hindi madala yung mga mahal sa buhay. Pag sa bahay, hindi Kristiyano. Walang madalang kaklase. Kasi sa eskwelahan, hindi Kristiyano. Walang madalang kasama sa trabaho. Kasi sa trabaho, hindi Kristiyano. Ang nasa isip lang natin, compartmentalized Christianity. Iba sa church, iba sa ibang lugar. No! Every day of our lives must be live for God's glory. Saan ka man naroon? Ano man yung ginagawa? Laging iniisip natin, this is for the glory of God. Now, bilang conclusion, mag-quote lang uli ako ng ilang mga quotations mula sa mga kilalang pastors. John Calvin. Sabi ni John Calvin, let our chief goal, O God, be your glory and enjoy your prayer. And that is our prayer also. My prayer also. Not only for myself, and not only for my family, not only for our church. Being your speaker this morning, that's my prayer for you. Your chief goal is to glorify God and to enjoy God, enjoy serving God, enjoy giving glory to God. Enjoy Him. Enjoy His presence. Kaya nga sabi ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. May katong ba siya sa sa Bible Yan. The Lord is my shepherd. I shall not want. I'm so satisfied with my Lord. He's the only thing I want in life. He is enough, more than enough. Being my Lord, I'm happy and satisfied. Kaya nga, tayo nawa, bigyan natin ng lugod ng Diyos na makita sa ating buhay. We are satisfied sa pagiging Kristiyano. Maraming problema, oo. May issue na problema mo, hindi ikaw ang gumawa. You did that, manufacture your own problem.
patigas kasi ulo mo. Kung ano man problema dumating sa atin, parte ng ating pagsubok, let us be happy with that. Sabi sa Peter, be happy. Na kayo'y may suffering for Christ's sake. Ito maganda, sabi ni Arthur Pink. Whatever I cannot do for God's glory must be avoided. So ano mang ginagawa natin na hindi nakalulugod sa Diyos, tigilan mo na yan. Tigilan na natin. Amen. Ha? Tigilan na natin. Kung tayo ay nakilala rebelde, tigilan mo na yan. Kung tayo backbiter, tigilan mo na yan. Kung ikay backslider, tigilan mo na yan. Kung di ka totoong sumasamba at naluwalhati Diyos, tigilan mo na yan. Kaya nga yung glory of God, it is one of God's great deterrent. Tigil na. Alam niyo, ako natuwa ng naging pastor ako eh. Bakit? Deterrent yung, may time na gusto ko nang tumigil eh. Discourage ako eh. Pero, liban sa, una sa glory of God, tinawag niya akong pastor eh. Nakakaya naman sa Panginoon. Hindi nga ako karapat-dapat eh. Tapos mababayaan ko pa. Kaya nga kahit nung may sakit ako, tuloy pa rin eh. May buhay pa eh. Hindi ako bida. Sinasabi ko lang sa inyo na ang Diyos, siya ang bida sa buhay natin. Ikaw lakas-lakas mo eh. Masigla ka eh. Sa ibang bagay nagagawa mo. Sa Panginoon, hindi ka makapaglingkod ng totoo, ng tama. Tandaan mo, deterrent yan. Kung may iniisip ka, kung may gagawin ka, at nakita mo, sinukat mo, hindi nakapagluluwalhati sa Diyos, tigilan mo na yan. Tigilan na natin yan. Eh magiging maganda takbo ng church eh. Kasi walang rebelde, walang backbiting, walang division. Kasi nagkakaisa in glorifying God. Pagkakaisa. And last, no, tatlong condition na lang ito. Pakibasa. Sunod. Basa. God is the source of life, wealth, and honor. Live for His glory. So, buhay ka ba? Amen. Lakas pakatuan mo? Amen. Then live for His glory. Amen. Live for His glory. Sunod. Amen. And last. I want to emphasize that. Hindi para sa ating sarili. Hello? It's not about you. It's not about me. It's all about God. Kaya nawa, narinig yung salita ng Diyos. I leave it to the Holy Spirit. I trust sa kabila ng aking kapintasan, I was able to preach to you the message of God. But most of all, I pray na mauwi tayo sa isa lang to glorify God. May God be glorified sa inyong anniversary sa amin. Mayo tayo lahat, tayo manalangin.